This time, nadako na po tayo sa ating pong exhortation. At buksan po natin sa aklat po ng Marcos, buksan po natin sa bahagi po ng Synoptic Gospels. So dito po sa Mark chapter 11, verses 20 to 26. So ito po yung ating pong magugulay-gulayan sa gabi nito. Aklat po ng Marcos, Kabanata 11, talata 20 hanggang 26. Mark chapter 11, verses 20 to 26. Akin po babasahin at pagkatapos tayo po ay mananalangin sa Panginoon. As they were passing by in the morning, they saw the fig tree withered from the roots up. Being reminded, Peter said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered. And Jesus answered, saying to them, have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted him. Therefore I say to you all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you. Whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgressions. Tayo po'y panalangin. Salamat po, Ama, sa gabi ito, sa aking pong pagbubulay ng iyong salita. Hawakan niyo po ang mga labi ng inyong pong mensahero. Hawakan niyo po ang gagamitin niyo pong mensahero para sa inyong pong karangalan, kalapalalian, sa kapahayagan ng inyong pong salita. Maging sa mga tagapakinig ng inyong pong salita o Diyos. Patuloy niyo pong hawakan din, Panginoon. Dalhin po sa nais po ninyong tahakin namin sa pamumuhay ng may kabanalan, pamumuhay ng may pagsunod at pagpapailalim sa inyong Diyos. Salamat po. Pinataas ka namin sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen. So, ang tema po ng ating exhortation, so makikita naman natin sa screen, is the need for prayer in faith. So, the need for prayer in faith. So, ang sitwasyon po dito sa Mark chapter 11, so ang cross-reference po dito is in Matthew chapter 21. So, Matthew chapter 21, kung maalala po natin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari dito is right after po ito ng triumphal entry ng ating pong Panginoon. So, doon po sa pagpasok po niya sa Jerusalem, and then siya po ay binuwig ng mga tao, sinamba siya ng mga tao, but kung maaalala po natin sa Lucas ay dinanggit po doon na matapos siyang purihin ng mga tao, but nasa puso niya yung kanyang kalungkutan dahil sa desolation na naghihintay po sa Jerusalem. And after that, so nakita po niya yung templo ng Panginoon kung saan ay marami pong mga tinatawag na negosyante. So ginawa na po siyang parang palengke, and kanya pong itinaboy ang lahat po ng naroon sa loob sapagkat pinakita niya ang kanyang authority ng templo ito ay sa Diyos. And nakita din po niya, after po noon, yung pong fig tree, o yung puno po ng igos na walang bunga, dahil nga po, nung time na yon ay hindi pa po season ng pagbunga po ng igos. Pero ginamit po na illustration ng ating Panginoon ang isang puno ng igos na walang bunga to represent kung ano po ang conditional or condition ng mga Israelites, o yung spiritual condition po ng mga Israelites, kung saan they were spiritually fruitless. So wala silang tunay na pagkakilala sa Diyos, although sila ay maging masighi sa kanila pong religiyon, ay wala po silang tunay na pagkakilala sa Panginoon. That's why He used the cursing of the fig tree as a pronouncement of judgment for the spiritual fruitlessness of Israel. And in the Old Testament, nakita natin sa Lumang Tipan na kadalasan po, specifically in the prophets, ang Israel po ay isang ginagamit po siya ng isang type na kung saan ito po ay isang fig tree o isang puno ng igos. Dito po sa Mark chapter 11 ay meron pong itinuturo ang ating Panginoon na mga halagang aral para sa lahat. So ano po yung mga aral na dapat natin malaman dito po sa passage na ito na kung saan ay sinumpa niya at namatay ang puno ng igos at namasdan po ito ng mga alagad ng ating Panginoon dito po sa chapter 11 ng Mark, di ba? Sabi dito, as they were passing by in the morning,
they saw the fig tree withered from the roots up. Being reminded, Peter said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered. So namatay kung isinumpang puno ng igos nakita po nila. So balit ang sagot ng ating Panginoon, have faith in God. So pertaining doon sa mga taong nangangailangan ng tunay na pananampalataya at nangangailangan po ng tunay na relasyon, personal, na pagkakilala sa Diyos. Ano po? Kaya meron pong tatlong bagay po tayong makikita dito sa bahaging ito. So ano ba yung tatlong dilemmas ng mga tao na nakita ko ng ating Panginoon na nangangailangan po ng pananampalataya at nangangailangan po ng kaligtasan? First, nakikita po natin, so number one is lack of faith. So kawalan po ng pananampalataya, but doon sa bahagi ng mga ligtas, meron pong tinatawag nating little faith, o yung maliit na pananampalataya. So bali kung itong pananampalataya nito ay nanggagaling sa Diyos, ito ho ay magiging productive, magiging mabunga siya, magiging masagana. Kung maalala po natin in Matthew chapter 17, ano po sabi ng Panginoon? Dahil sa liit ng inyong pananampalataya, sinasabi ko sa inyo katotohanan, kung kayo'y may pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, at sasabihin mo sa bundok na ito, ikaw ay lumipat mula sa iyong kinalalagyan patungo doon sa lugar na nais mong paglagyan mo, ito ay gagalaw, ito ay lilipat. So sabi ko dito, it will move and nothing will be impossible to you. So hindi nangangahulugan, ang konteksto ho dito or the text is nagtuturo na dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, kaya mong pagalawin ang mundo. Kaya mong pagalawin ang, let's say, isang bagay na gusto mong pagalawin. Para bang telekinesis, pag tinignan mo lang ay meron kang instinct na talagang gagalaw yan. Meron kang paninindigan na mapapagalaw mo siya. Pero hindi. Dahil ang sinasabi ko dito ang faith, na kasing liit ng butil ng mustasa, kahit man ito ay kasing liit ng butil ng mustasa, kung ito ho ay galing sa Diyos, ito ho ay makapangyarihan. Ito ho ay totoong pananampalataya. Kaya, una, merong tinatawag po na lack of faith. That's why, ang maging tugon po, nararapat po na tugon ng mga tao po is magkaroon po ng pananampalataya sa Diyos. At hindi po nangangahulugan ang statement po na ito na sinabi ng Panginoon in an imperative mood na ang Diyos ay may pananampalataya, kaya pananampalataya kayo sa Diyos, kundi bilang ang Diyos ang source ng pananampalataya, kung kaya ang isang tao po ay mag-respond sa mga bagay na spiritual, kung kaya ang isang tao po ay tutugon sa panawagan ng Panginoon para magsisi sa kasalanan, at para ma-exercise din, daily, sa buhay ng isang mananampalataya, yung pananampalataya. So, kasi pakatandaan po natin yung word na faith, ay hindi automatically ang ibig sabihin dito is yung saving faith o yung nakapagliligtas, which is what we call the body of truth, the whole body of truth, di ba? But yung tinatawag po natin conviction, which is based doon sa pananampalataya na ibinigay po ng Panginoon sa atin. So it's a matter of kung paano po natin ipamuhay ang pananampalataya na ibinigay po sa atin. Kaya sabi ko dito, have faith in God. And then in verse 23, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, and it will be granted him. So, kung kaya't nangyayari pong isang bagay, it's because ito po ay dalaw po ng ating Diyos by the power of His Word, by the power of His mouth. Kaya, unang bagay na dapat gawin ng isang taong pinananawagan po ng Biblia na magkaroon po ng pananampalataya sa ating Diyos ay pagtiwalaan ang ating Diyos. So, trust God. So, ito yung minsan na kinakailangan ding i-evaluate po natin. Kasi, paano ba nakikita talaga yung ating pagtitiwala sa Panginoon? Number one, trust His Word. So, first point po natin is yung lack of faith, and yung response dapat po ng isang tao is
magtiwala sa ating Panginoon, believe in God, and sabi dito, trust His Word, trust His power, and trust His will. Sapagkat ito yung wala dun sa mga taong tinutukoy po ng ating Panginoon. So wala silang tunay na pagtitiwala sa Kanyang salita. Wala silang tunay na pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. At wala silang tunay na pagtitiwala sa Kanyang kalooban. So first, sa point po, trust His Word. So in John 17, sabi doon, your word is truth. Ang salita mo'y katotohanan. In Psalm 119, verse 97, oh, how I love your law. And it is my meditation of the day. So, gano'n natin minamahal ang salita ng Diyos, dito rin nakasalalay ang ating pagkapit sa Kanyang salita. Dito rin nakasalalay ang ating pagtitiwala sa salita ng Panginoon. And then, trust His power. So, His omnipotent power guarantees our security and salvation. Na every day ng buhay po natin, gaano kalaki ang ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Na kahit ang nakikita natin is parang kontrolado na ng tao ang lahat. Pero alam niyo, higit sa lahat po, ang Diyos pa rin ang nagpo-control. Ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat ng sitwasyon. So, hindi na nangangahulugan na ang kasalanan na namamayagpag po sa sanlibutan ay hindi na ho concern ng Diyos. Kundi nakapailalim pa rin po ito doon sa decree ng ating Diyos na darating ang panahon na ito ay Kanyang pupuksain. Darating ang panahon na ito ho ay Kanyang hahatulan. May kahatulan naghihintay sa lahat ng mga taong napapasailalim ito at hindi kumikilala sa Kanya. So, again, gaano na ho kalawak at kalalim ang ating pong pagtitiwala sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Nagtitiwalaan ba natin ang Kanyang salita? Nagtitiwalaan ba natin ang Kanyang omnipotence? Diba? Na ang kapangyarihan ito ang siyang nag-alis sa atin mula sa pagiging bihag ng kasalanan, mula sa pagiging bilanggo ng kasamaan. Diba? And trust His will. Ano ba ang kalooban ng Diyos? So yung unfolding ng mga events sa buhay po natin. So, tayo ba'y nagtitiwala dun sa mga bagay na hindi natin nakikita pero kalooban ng Panginoon? So ito yung mga bagay na wala sa isang taong walang pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, have faith in God, and truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted him. So yung pananampalataya, which is a gift from God, yung kaloob ng ating Diyos. And in verse 24, therefore I say to you all things, for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you. So ito yung pananampalatayang meron pong after effect sa atin. At ano ba ang after effect nito? Prayer. Kaya isang dilemma din sa mga taong nangangailangan po ng kaligtasan is, aside of lack of faith, is lack of prayer. Meron din naman taong mahilig manalangin, subalit wala silang tiyak na relasyon sa Diyos. Nananalangin sila sa wala, parang nananalangin sila sa hangin. So ito yung idea na makita po natin that this guarantees that the faith na meron po tayo is the true, genuine, saving faith. So, tell everything to Him in prayer. This is the means taught by the Lord Jesus. By keeping ourselves to Him in prayer, we will be amazed by what the Lord will answer. If believers sincerely trust in God and truly realize the unlimited power of God that is available through faith, they will see His mighty powers at work. So, ulitin ko po ang sinabi po dito. Sabi po dito is, kung tayo po ay patuloy na magtitiwala sa Diyos at patuloy nating makikita, sabi natin, ma-realize natin ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos na available sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, makikita natin kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos sa atin.
Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who is at work in you. Kaya panawagan ito po doon, work out your salvation with fear and trembling. So, likas sa atin na tayo po ay gumagalaw alinsunod sa kaligtasan na meron pong pagkatakot with reverence sa kabanalan po ng Panginoon. And it is the power of God. Diba? Ang kapangyarihan ng Diyos ang gumagawa at gumagalaw. In John 14, verse 13, whatever you ask in my name, that will I do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Sabi ng ating Panginoon Jesus. If you will ask. Diba? If you ask me anything in my name. So, hindi ibig sabihin, formula po ang pangalan ng Panginoong Jesus para mas siguro nating sasagutin ng Diyos ang ating mga requests o mga kahilingan po natin. So, mali po yun. But, sabi po dito, if you ask me anything in my name, you believe in the Lord Jesus. You believe in His power. You believe in His Word. Naniniwala ang lubos, salita, kapangyarihan at kalooban ng ating Diyos. So, sabi dito, I will do it. So, hindi ibig sabihin dahil gusto mo kaya sinasagot ng Diyos, kundi ayon sa Kanyang decree, ayon sa Kanyang kalooban. Diba? Kaya nga tamang pag-iisip po pagdating sa panalangin is ang Diyos ay may nakatakda ng sagot doon sa mga bagay na hihilingin pa lang natin. Yung bang hindi pa natin naiisip na ihihiling po natin sa Diyos, meron na siyang kasagutan. Kasi ang Diyos natin is infinite siya eh. Hindi natin masusukat yung kanyang will. Yung decree ng ating Panginoon, infinite. So wala siyang hanggan. Diba? Without limitation. So, kaya pag sinabi po natin prayer, so ito yung pagpapakita ng ating submission sa Diyos, sa Kanyang decree. Pagpapakita natin ng submission sa Kanyang itinakda ng maging sagot doon sa ating kahilingan. Kaya hindi pwedeng mawala sa ating panalangin yung Panginoon, ang kalooban niyo po na masusunod, hindi ang aking kalooban. Diba? Yung motivasyon natin pag lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin is, ang kalooban po ninyo Panginoon, hindi ang kalooban po. Kasi ito yung kalaban eh. Ito yung kaaway natin, yung kalooban natin. Hindi yung kalooban ng Diyos. Kapag kumilos na tayo sa paglilingkod natin, hindi kalooban ng Panginoon, mabahala na tayo. Sapagkat tanda po ito ng kawalan ng kaalaman sa salita ng ating Diyos at bukod doon, kawalan din ng pananampalataya at kawalan din ng panalangin. At ang panghuli, dito po sa verse 25, whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven also, or will also, forgive you your transgressions. So, aside of lack of faith, lack of prayer, meron ding lack of forgiveness. So, isa pang tamang kaisipan o motivasyon sa ating pananalangin. That's why the need, sabi dun sa ating tema, the need for prayer in faith is forgiveness. Handa bang magpatawad ang ating puso para sa mga taong nakasakit sa atin? Diba? Kaya nga doon sa isang parabulo, sabi doon is, bago ka mag-alay, pumunta ka muna doon sa taong iyong nasaktan, humingi ka ng tawad. Saka ka mag-alay. So ano po yung principle o makikita natin? Walang silbi. Yung ating paglapit sa Diyos. Kung meron pong unsettled issue sa ating pong mga puso pagdating sa iba. So parang kailangan i-settle muna natin lahat ng mga dapat ayusin. Matthew chapter 6 verse 14. For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. So sinabi po ng Panginoong Jesus doon sa Sermon on the Mount, if you do not forgive others, then your Father will not forgive
your transgressions. So, ang unang papasok sa isip natin pag sinabi kong the Father will not forgive is baka kunin muli ng Diyos yung kanyang pagpapatawad sa atin o yung iginawad niyang forgiveness sa atin pertaining sa mga mananampalataya. So, this doesn't mean withdrawal of justification. So, hindi ibig sabihin, ito nga ipag-withdraw ng Diyos ng justification. So, parang babawiin ng Diyos ang kanyang kaligtasan sa atin. No. But, in relation to salvation, it means a withholding of His forgiveness. Not necessarily kung ikaw ay pinili ng Panginoon at matigas ng puso mong patawarin ng iba, babawiin ng Diyos ang iyong justification. Babawiin ng Panginoon yung pakatawarin na ginawad niya sa iyo. But, nasabi ko dito, a withholding of His forgiveness. So, meron po akong babasahin in Matthew chapter 18. Ano po? Para mas maging malinaw po sa atin yung idea doon sa salitang withholding ng kanyang pagpapatawad. Matthew chapter 18, verse 23 hanggang 35. So ito po ay isang parabulo din tungkol po sa pagpapatawad. So kung maalala po natin, ito po ay tungkol sa isang hari na kung saan ay pagkakautang po yung isa sa kanyang slaves. And sa laki ng kanyang pagkakautang, 10,000 talents, pinatawad siya ng kanyang hari. So basahin ko po ano po. For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. When he had begun to settle debt, one who owed him 10,000 talents. So ang equivalent po nito is 15 taong sweldo ng isang laborer nung time na yon. So, was brought to him. But since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold, along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. Inalok na niya yung kanyang lahat na mayroon pang natitira sa kanya. Sabi dito. So, verse 26, so the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, have patience with me, and I will repay you everything. And the Lord of that slave felt compassion, and released him, and forgave him the debt. But that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii, and he seized him and began to choke him, saying, pay back what you owe. So itong slave na ito na pinatawad ng kanyang hari, meron siyang pagkakautang na katumbas ng 15 taong sweldo, diba? Sabihin natin million ito, millions of pesos ito sa pera natin. Pero nakita niya yung kanyang kapwa alipin na may pagkakautang sa kanya. Nakatumbas po, nasabi po dito is 100 denarii. Okay? 100 denaryo. So kanya po ito nilapitan at sinakal. So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, have patience with me, and I will repay you. But he was unwilling, and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved, and came and reported to their Lord all that had happened. So nakarating doon sa hari ang nangyari. And ano po ang naging sagot ng hari? Then summoning him, his Lord said to him, you wicked slave, I forgave you all the debt because you pleaded with me. Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you? And his Lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. So ito yung tinatawag na withholding of forgiveness. Hanggat hindi nasasatisfy ang Diyos sa kanyang disiplina, chastisement sa atin, dahil sa hindi natin pagpapatawad sa ating kapatid, di ba? So yun yung makikita po natin, that hanggang hindi nasasatisfy ang Panginoon sa kanyang makikita sa atin, kung gaano natin pinaghihirapan yung consequence ng ating pagtanggi. Igawad natin ang pagpapatawad sa ating mga kapatid. Although, pwedeng, hindi lang naman,
Kumbaga, most of the situation, nasasaktan tayo sa mga nagagawa nila, or pwedeng tayo din ang nakasakit sa kanila. Diba? So, hindi na yun ang issue eh. The issue here is, handa ba tayo magpatawad? Handa ba tayo mag-give way para sa reconciliation? Handa ba tayo magbigay ng puting, sabi nga, iwagay-way natin ng white flag, di ba? Sa halip na red flag. So, walang ganun sa church. Ano ho? Ang hangad mo natin ay pagkakaisa. So, ito yung wala dun sa mga taong sinabi ng Panginoon that have faith in God. Ito yung sinabi ng Panginoon. So, wala silang tunay na pananampalataya. At dahil wala silang tunay na pananampalataya, so wala din buhay ang kanilang pananalangin. Wala din silang sense of forgiveness sa mga taong nakakasalamuhan nila o mismo kasama nila sa loob ng kanilang templo. So, ito yung character na kinakailangang malaman po ng isang tao. Ang sabi po dito ng Panginoon is, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos at faith in God. So, again, mga kapatid, sa part naman natin bilang isang mananampalataya, talagang napakahalaga po na gawin po natin yung tinatawag na prayer in faith. Ang pananampalataya o ang panalangin ayon po sa pananampalataya sapagkat dito rin sumasagot po ang Diyos para sa mga taong wala pang tunay na pagkakilala sa Kanya. In James, ano po, panghuli na lang po ito. James chapter 5, verse 15, and the prayer offered in faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, they will be forgiven him. And then in verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. So ito na ay sa loob ng church. Meron lang kailangang isettle na issue, magpatawaran, ipanalangin ang isa't isa. So, confess your sins to one another. So, kailangan transparent, wala tayong tinatago. Ano po? Para sa ikaayos po ng iglesia. So, ganun din po ang concern ng ating Panginoon. Kaya, makiisa po tayo sa nais po ng Diyos para sa kanyang gawain. Na tayo po ipatuloy na nananalangin. So, katulad po ni Elias, katulad po ng mga prayerful persons na nabanggit po sa Biblia, even James. Kaya nga po siya nakilala bilang meron pong tuhod na kasintigas ng kamelyo. Ano ho? Tuhod ng kamelyo. Ang kanyang tuhod sapagkat very prayerful sa lalim ng kanyang pagiging papanalangin sa Diyos. So ito yung nakikita mo natin mga bagay na dapat nakikita ko natin patuloy sa ating mga buhay. So, exercise ng ating pong prayer, ng ating pong application sa salita ng Diyos at yung ating pagtitiwala sa Kanya. So, tayo pinalangin. O Diyos, salamat sa inyo pong salita. Salamat sa mga revelasyon ito upang kami patuloy na hubugin ninyo, O Diyos, para sa inyo pong nais na makita sa buhay namin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.